News FM at Aksyon TV. Balik ang kasindak-sindak, kasama niyo pa rin si Benji Felipe at si Terry Cacho. Ikukwento ko sa inyo ang bahay sa Taytay. Isang ayaw magpakilalang tagapakinig ng kasindak-sindak ang nagbukas ng kanyang tahanan para sa amin. Hindi kasi nila maunawaan kung ano nga bang uri ng kababalaghan ang nagaganap sa bahay nila sa Taytay. Noong nabubuhay pa ang kanyang ama at nagkasakit ito ay dinala na sa ospital. Tumagal ang pagpapagamot kaya pauwi-uwi lang ang anak para magbihis sa bahay nila. Minsang umuwi siya ng madaling araw ay may nakita siyang isang babae naglalakad alas 4 sa tapat ng bahay nila. Dahil hindi pa nun matao sa lugar nila, nag-usyoso siya kung sino ba ang babaeng yun na maligid sa kanilang bahay. Sinilip niya sa bintana at hindi niya namukaan kaya pumanaog siya para lubos na makilala. Noong akmang lalapitan na niya sa maraan itong paglalakad ay nagitla siya. Hindi naglalakad ang babae kundi nakalutang ang babaeng puti ang suot at puti ang buhok. Kumari pa siya ng takbo pabalik ng kanilang bahay. At mula noon ay naghinala siya na nabuksan na ang kanyang third eye. Dahil nang mamaya pa ang kanyang ama ay may kakaiba na siyang nararamdaman sa ancestral home na iniwan ng ama. May aninong itim na nakikita siya sa kusina. Pero hindi niya ito pinagsasabi sa mga pamangkin dahil ayaw niyang matatakot sila. Bandang huli ay nalaman niya rin na ang kanyang 3 pamangkin ay pare-pareho ring pinagpakitaan ng aninong itim. Kaya ang tanong niya sa amin, kung 4 na silang nakakita, totoo na kayang may nagpaparamdam? Ang sagot namin ay oo. Dahil iisa ang description ng mga pamangkin sa aninong itim ng aming makausap. Ang tungkol sa babaeng nakalutang sa kalsada sa tapat ng matanda na nilang puno ng mangga, hindi namin kukumpirmahin kung ito nga ay isang white lady. Siya lang ang nakakita ng panahong yun. Posibleng namalikmata siya sa panahong problemado sa sakit na dinaranas ng ama at laging puyat sa pagbabantay rito. Pwedeng ang kondisyon niya noon ay stress kaya baka ang totoo namang babae na nakita niya ay inakanang nakalutang. Nagpabasbas sila ng bahay para mawala raw ang kababalaghan. Nagsindi ng insenso at nagpakalat ng asin sa kabahayan. Pero nung magsaboy siya ng asin ay narinig niyang may kumaluskus na parang nilalamukos na plastic sa binagsakan ng asin. At ang mas kahindig-hindig na kwento niya ay ang batang palagi nagpapakita sa kanya kahit na nagpa-bless na sila ng bahay. Ang bata ay hindi nakikita ang mukha basta kapag darating siya galing sa labas, nasa hagdan ito at biglang umaakyat. Hinahabol niya pero nawawala bago pa marating ang dulo ng hagdan pataas. Pamangkin niya na matulog sa kanilang second floor. Ipiniliwanag namin na hindi naman nakakatakot ang multo. Alamin lang nila kung ano ang history ng lupa na kinatitilikan ng bahay nila. Baka sakaling maiugnay sa mga espiritong nagpapakita. At ang hamon namin, sa susunod na magpakita pa ang itim na anino at ang batang pumapanhik sa hagdan, huwag nilang takbuhan kundi kausapin na lang.
Ano ba ang immortal cell? Pag-usapan nga natin. Ito ay isang uri ng human cell na hindi namamatay sa loob man o labas ng katawan ng may-ari. At ang nilalang na nagmamay-ari nito ay si Henrietta Lacks. Kaya sa 50 million metric tons ang inimbak na cells ni Henrietta. At ito ay kakasya sa katumbas ng 100 Empire State Buildings. Patuloy itong nabubuhay kahit matagal nang wala sa katawan ni Henrietta, kaya tinawag na immortal cell. Ginagamit ngayon sa pag-aaral tungkol sa polio, gene mapping at kung paano nagiging mabisa ang human cells sa iba't ibang paraan. Ito rin ay napakahalaga sa pagtuklas ng mga gamot sa mga sakit na gaya ng cancer, leukemia, influenza, hemophilia, Parkinson's disease, AIDS at marami pang ibang uri ng sakit. Ipinadala na rin sa kalawakan ang cells ni Henrietta sa layuning matiyak kung mabubuhay ito sa zero gravity. Unique o kakaiba talaga ang cell ni Henrietta dahil hindi lamang ito walang kamatayan kundi nabubuhay maging sa labas ng kanyang katawan at nakalilikha ng replika. Kahit frozen na ito at bumilang ng dekada ay uubra pa rin gamitin. Kung hindi natuklasan ng immortal cell ni Henrietta ay hindi matutupad ang mga eksperimento ng mga scientifico ukol sa human cells. Kadalasan kasi sa human cells na ginagamit nila ay nanghihina at namamatay kapag nailabas na sa katawan ng tao. Si Henrietta Lacks ay isang Black American na namatay noong October 4, 1951 sanhi ng cervical cancer sa edad na 31. Sinubukan ng kanyang doktor noon na kumuha ng tissue kay Henrietta habang ginagamot siya sa kanyang cancer. Natuklasan ang kakaiba niyang cell dahil doon. Namatay si Henrietta na hindi na lamang napaka-importante pala ng kanyang cell sa sangkatauhan at magbubunga ito ng isang multi-billion dollar industry sa hindi malayong hinaharap. Ang malungkot, ang pamilya na ay mahirap pa rin hanggang ngayon. 5 ang anak niya na nasa pangangalaga ng kanyang nabiyudong asawa at wala silang kamuwang-buwang sa kahimahimalang cell ni Henrietta. Alam niyo ba na bago namatay si Henrietta ay nagtungo ito sa isang ospital sa Johns Hopkins upang bisitahin ang isang polio victim, no? At hindi niya alam na taglay niya pala ang isang uri ng gamot na makakapaggamot ng polio dahil nga sa kanyang immortal cell. Noong araw na namatay si Henrietta, si Dr. George Gay pinakita yung tissue na galing kay Henrietta at sinabi niya na mayroong medical breakthrough sa science dahil nga dun sa makakatuklas na sila ng mga cure sa cancer sanhi ng kanyang cell. Pero yung kinuha sa kanya ang cell na ito tinawag na Hela dahil ang pangalan niya ay Henrietta Lacks, no, ginamit. Pero noong nag-iimbestiga na ang press kung sino ba si Henrietta Lacks, parang nagdamot yung doktor at pinalitan nila yung pangalan para hindi matuklasan na sa kanya galing. Hanggang sa noong 1970s nga, nabulgar na kay Henrietta galing ang tinatawag na immortal cell. At ito ngayon ay patuloy na pinag-aaralan upang matuklasan ang maraming uri ng gamot sa sangkatauhan na pinipeste na ng maraming sakit. Nung nalaman ng asawa ni Henrietta ang tungkol sa cell na ito, sabi ng doktor, he thought the doctor was telling him that his wife was still alive and scientists had been keeping her in a laboratory for the last 25 years and using her to experiment on. Hindi naintindihan na buhay yung kanyang cell pero patay na si Henrietta. Ganun kamangmang yung kanilang asawa at kanyang pamilya. Kaya hindi nila alam na pwedeng
ang cell ng kanyang yumaong asawa ay makalikha ng multi-billion-dollar industry. No, sinasabi pa rito, the Lux family lived in Luxton, which is land located in Clover, Virginia. The land was given to the Black Lux family by the White Lux family who had owned as slaves the ancestors of the Lux. Mga ano kasi sila, mga dating mga alipin nung hindi pa nadideklarang pantay ang pagtingin sa mga black at sa mga white. Henrietta's body lies in an unmarked plot on the family burial ground next to her now abandoned and falling down childhood house. Nobody knows which grave plot is hers. So kung tutusin, nabubuhay ang kanyang cell pero hindi nga malaman kung nasaan man lang ang bangkay ni Henrietta inilibing. Maganda ang kontribusyon niya sa sangkatauhan pero hindi maganda ang naging pagtrato sa kanya ng mga dalubhasang doktor kahit na mayroong medical breakthrough na nakuha sa kauna-unahang taong natuklasang nagtataglay ng immortal cell. Kwento si Derek Caccio tungkol sa isang batang grade 3. Ano ba ang kwentong ito, Dea? Kakayanin niyo kaya ng karanasan ng isang batang grade 3 sa isang 98 years old na paaralan sa Rizal Province? Sa sobrang pagkaluma po nito, ay naipon na ang tambak na annual yearbook ng graduates sa kanila. At ang hiwagang naganap ay nasagot ng isa sa yearbook ng mga sinaunang taong nag-aral sa almost century-old elementary school. Ang bata ay masipag at mahusay naman sa pag-aaral. Noong grade 1 at grade 2 siya ay walang naging problema. Regular na pumapasok siya sa school. Noong nasa grade 3 na siya ay may nagpakilala sa kanyang isang kaklase raw sa unang mga araw ng pasukan. Hanggang sa naging kaibigan na niya ang kaklase at araw-araw ay inaabangan siya nito sa tapat ng puno ng mangga sa loob ng school campus. Pag nagkikita na sila ay inaakay na siya ng kaklase papunta sa pinakalumang classroom na nasa dulo ng pasilyo na bukod sa malayo ay madilim. Doon palaging pumapasok ang bata at inabot ng 6 na buwan ang ganoong sitwasyon. Isang araw ay nag-house visitation ng kanilang counselor. Inalam sa magulang ng bata kung may sakit ba ito o hihinto ba sa pag-aaral. Nagtaka ang mga magulang dahil hindi naman uma-absent ang kanilang anak. Doon nagsimulang mag-imbestiga ang counselor. Nalaman na pumapasok nga ang bata, pero kung bakit hindi nila ito nakikita sa classroom, ay dahil ibang classroom pala ang pinupuntahan nito. Tiniyak ng principal kung hindi pa nagsisinungaling ang bata at sinabi nito ang pangalan ng kanyang teacher. Wala sa listahan ng mga teacher ang binanggit ng bata, kaya muling pinapunta ng principal ang counselor sa mga magulang. Iginiit naman ng ina ng bata na siya pa mismo ang tumutulong sa assignments tuwing uuwi nga ito sa bahay. Ipinakita sa principal ang assignment notes at pang grade 3 nga iyon. Hanggang may nakaalala na ang binanggit ng bata na pangalan ng teacher ay parang naging teacher nga nila pero matagal na panahon na iyon. Dinala nila ang bata sa library at binulatlat ang mga annual yearbook. Nasindak silang lahat dahil itinuro ng bata ang yearbook
kung saan naroon ang kanyang sinasabing teacher. At kinilala niya rin isa-isa ang mga kaklaseng kasama araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Lahat ng itinuro niya ay nasa yearbook na may petsang 1920s. At ang classroom na pinapasukan niya ay hindi na pala talaga ipinapagamit noon sa mga guro. Para hindi maapektuhan ng bata, inilipat siya ng ibang paaralan. Pero isinama sa credit ang 6 na buwan na pumasok siya sa ipinagbabawal na classroom at naging teacher at mga kaklase niya ang mga kaluluwa ng mga sinaunang tao. Itutuloy muna natin yung pagsagot sa iba pang mga panaginip para mabawas-bawasan yung maraming nagtatanong. Tungkol sa experience ko habang natutulog ako minsan ng umaga habang nakahiga ako merong humahatak ng pilit sa pako hanggang sa unti-unti akong nalaglag sa kama. Madalas ang tawag dito ay sleep paralysis, Cesar. Ibig sabihin, merong mga gumaganang kasukasuan na hindi nakokontrol ang tao habang siya ay tulog kaya nangyari yon. Sabi ni Kevin Hagunoy Idea. Sabi niya, anong ibig sabihin ng panaginip ko na ang dami-dami daw po naming nakikitang perang papel habang naglalakad kami ng kuya ko. Kevin, indikasyon ito na maganda ang financial aspect life mo at ng kuya mo. Marahil po ay nasa tamang direksyon kayong dalawa para makamtan ang inyong mga pangarap sa inyong waking life. Sabi ni Ray, may friend po ako, nagkagusto sa kanya, tikbalang. Paano bang gagawin niya para matigil yun? Una sa lahat, Ray, wala pang napatutunayan sa pag-aaral ng mga tunay na paranormal investigators na mayroong nag-i-exist na tikbalang. Isa lamang ito sa mga kinikilala natin sa Filipino mythology, no? Ang mga nakikitang kawangis ng tikbalang, duwende, no? Sa punsong kapre, aswang, madalas sila ay mga evil spirits na gumagaya sa anyo ng tinatawag natin Filipino mythology. Sa makatuwid, ipagdasal mo ang kaibigan mo para layan siya ng Diablo. Si Enilen Aribal ng Gentryes Cavite, good PM. Mag-uumaga na po nang mapanaginipan ko na sabi ng dalaga kong anak sa akin, mag-aasawa na raw siya sa October 25. Ano po ba yun? May boyfriend po kasi siya. Suriin niyo pong mabuti kung ano ba yung samahan niyo ng iyong dalagang anak, Ma'am Enilen. Marahil ay nag-aalala ka sa kung ano yung kahihinatnan ng kanyang relasyon sa kanyang boyfriend. Kumbaga, mas nauuna po yung pag-aalala niyo sa inyong anak. Sabi ni Paolo Raimundo, good evening kasindak-sindak. Ask ko lang yung panaginip ko na nasa bahay daw ako at napatawag, huwag daw kami ng paranormal expert. Tapos, nung dumating na sila, naputol ang text message. Hindi ko rin mahirap ma-interpret ito. Text na ulit si Paolo. Si Germana Fie, mari po ba ninyong maitopic ang mga awitin ng mga iba't ibang mga tribo o tinatawag na chant? At kung ano po yung hiwaga mayroon sa mga ito? Sa pagre-research po namin, hindi naman substantial na pag-usapan kasi normal lang na may mga awitin ng bawat kultura at hindi naman walang something paranormal. Si Renan Lumabi ng Cruz na Legazpi, good evening. Ano po bang ibig sabihin ng panaginip ko na kinukuha po ng apoy yung asawa ko? Tapos umiiyak po ako at sinabing mahal na mahal ko po siya, huwag niyo po siyang kunin sa akin. Nagpapahiwatig po na masyadong dinidibdib ng iyong asawa ang kanyang mga ambisyon sa buhay. Sabi ni Emerson Artiola, no disrespect, napapansin ko po na pag may nagtatanong sa inyo na may nakita sila na strange, sinasagot nyo indirectly na baka inaantok. Paano kung totoo po pala talaga? Sa pag-aaral kasi namin, ang panuntunan ay rule out first the normal para masabing paranormal ang experience. Isa sa mga madaling tandaan kung ano ang aparisyon ay bunga ng guni-guni. Kung ang tao una ay galing sa tulog, ikalawa kulang sa tulog, o ikatlo, wala pang tulog. Pero hindi namin iniaalis ang katotohanan na mayroon talagang multo o mga kaluluwang gala
dahil hindi kami ang nakararanas ng mga operasyon nila, ayaw namin tiyakin sa inyo hanggat hindi namin napupunta ang lugar na sinasabing may mga nagpapakita. Si Tony ng Parañaque, I always see myself as a poor man kahit sapat na po yung ipon ko. Ano pong ibig sabihin nito? Tony, indikasyon nito na may mga ilang potensyal na katangian ka na pakiramdam mo ay wala namang kabuluhan. Pwede ring sumisimbolo ito sa pagtalikod mo sa iyong sexual nature. Kaya siguro sinasabi mong sapat na ang iyong ipon. Dahil mas nakatuto ka nga dun sa trabaho mo, yung responsibility mo sa trabaho mo, at hindi mo na nabibigyang pansin ang iyong sexual self. Sabi ni Leonardo, huwag naman po kayo mananakot ng gano'n na sinasabi niyo na end of the world na sa December. Gusto ko pa kasi mabuhay ng matagal. Leonardo, gusto nating lahat na hindi magkatotoo ang Mayan long count calendar. Kaya hinihiling ko nga na sabay-sabay tayo magdasal palagi para kontrahin yung mga ganitong hula. So, hindi po tayo nananakot. Humihingi tayo ng sama-samang panalangin. Si Lorenzo Cagbaga ng QC, ilang beses na po akong nanaginip na nanalo po ako sa loto. Minsan ay nakikita ko pa yung mga numerong tumatama. Ano pong ibig sabihin nito? Lorenzo, nagre-representa po ito sa iyong masidhing hangarin na mabuhay ng walang pinoproblema na may kaugnayan sa pera at iba pang material na bagay. Sabi ni Itchan Salay, lagi po ako nakikinig ng solo. Natatakot kasi ang asawa ko. Bakit po mga patay na ang napapanaginipan ko? Lolo ko po albularyo. Ang mga sinasapi na napapaalis niya. Ano daw yung panaginip? Si Ichano, kapag nanaginip ka po ng mahal mo sa buhay na namayapa na, indikasyon na namimiss mo sila. Gusto mong balikan yung masasayang nakaraan na kasama mo ang iyong lolo. Gayunpaman, wala namang kinalaman yung pagiging albularyo ng lolo mo, Ichan. Na-expose ka lang siguro nung childhood ka, dun sa thought na nakapagpapagamot siya ng may sakit. Marami pa kaming sasaguting mga panaginip sa aming pagbabalik at ibibigay natin ang horoscope ngayong linggo at tatalakayin natin bakit the Great Beast ang tawag kay Aleister Crowley. Kilalanin natin kung sino ang taong ito sa pagbabalik ng pinakakasindak-sindak na programa sa balat ng FM radio. Diyan lang kayo, babalik kami.